Sa atin pong teksto, babasahin po natin itong Acts chapter 13 verse 22 sa ibang salin po ng Bible. Ganito po ang ating mababasa. Inalis ng Diyos si Saul at ginawa niyang hari si David, at ito ang patuto ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko si David na anak ni Jesse, isang lalaking ayon sa aking puso, gagawin niya ang lahat ng aking kalooban. Idagdag po ng Panginoong Diyos ang pagpapala sa kanyang salita. Yes, mapagpalang gabi din po kay Sister Luvihilda Galicia. Yan, kay Nanay Belda, magandang gabi po, and sa inyo pong buong pamilya. Now, ang ating pong tema ngayong gabi ay patungkol sa subject na ang lalaking ayon sa puso ng Diyos. A man after God's own heart. Now, pag pinag-usapan po natin to, a man after God's own heart, o lalaking ayon sa puso ng Diyos. Gusto ko pong i-generalize po natin, hindi lang tayo mag-single out ng yung gender o yung sex na tinatawag nating pangilalaki. I-general po natin, taong ayon sa puso ng Diyos. Although, ang pinag-usapan po natin ngayon ay si King David, pero I would like to generalize sapagkat alam po ninyo, ito ay tumutukoy sa mga nagnanais na makasunod sa Panginoon. Ibig kong sabihin, hindi lamang ito sa lalaki, kundi kasama din po dyan yung mga babae. Kaya gusto ko pong bigyan po natin ito ng pakahulugan patungkol sa taong ayon sa puso ng Diyos. Now, pag pinag-usapan po natin to, ano po ba ang kahulugan nito? Na taong ayon sa puso ng Diyos. Itong aman after God's own heart. A person after God's own heart. Alam po ninyo, bago natin bigyan ng, kumbaga, daylan, bakit tinawag po si David na a man after God's own heart? In the first place, gusto ko pong ipaunawa sa bawat isa na si David ay hindi po perpekto. Si David po ay nag-commit ng iba't ibang uri ng pagkakamali at pagkakasala. Pero sa kabila ng lahat ng yan, siya po'y tinawag na a man after God's own heart, na hindi itinawag sa ibang mga Bible character na na-mention sa Bible. Tanging si David lang po ang binansagan o kaya'y binigyan ng pamagat na a man after God's own heart. Now, ang ibig ko pong i-point, kahit ikaw po'y nagkaroon ng pagkakamali o pagkakasala, ikaw ay, kumbaga, meron pa rin puwang sa Panginoon as long as na kung paano yung ginawa ni David ay gagawin mo rin. Ibig kong sabihin, hindi naman po ibig sabihin na mamimihasa ka. Hindi naman po ang Diyos magtotolerate ng pamumuhay ng pagkakasala. Si David nagkasala pero meron po siyang mga ginawa. Bakit? Tinawag siyang lalaki o taong malapit sa puso ng Diyos. Taong ayon sa puso ng Diyos. Now, pag pinag-usapan po natin itong a man after God's own heart, number one po rito, ito po'y tumutukoy sa taong naghahanap sa Diyos. A man that seek God. Si David po ay palaging naghahanap sa Diyos. Sa pamagitan po yan ng panalangin at pagsamba. Isa po sa naging dahilan bakit naging malapit siya o ayon sa puso ng Diyos. Dahil ito po mga kapatid ay God seeker. Talagang hinahanap ng Diyos o hinahanap niya ang Diyos, ito'y sa pamagitan ng panalangin at ng pagsamba. Ayon po dito sa Aklat ng Awit, chapter 27, verse 4, ganito yung ating mababasa. Isang bagay ang aking hinihingi sa Panginoon, na ako'y manirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay. Take note po doon sa pananalita. Sabi ni David, isang bagay ang aking hinihingi sa Panginoon. Ano daw po yun? Na ako'y manirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay. Yun yung desire niya. I would like to dwell in the house of the Lord in the rest of my life. Bakit ganun yung kanyang nais? Sapagkat palagi niya pong inaasam, ninanasa niya ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Ang taong ayon sa puso ng Diyos ay nagnanais ng presensya ng Diyos. Kumbaga mga kapatid, kapag ikaw ay palagi mong hinahanap, ikaw ay palaging nananabik sa presensya ng ating Panginoon, isa po yan sa indicator, isa po yan sa nagiging dahilan
bakit ang Diyos ay nagiging malapit sa isang tao. Katulad po nitong si King David, sinabi ng Biblia, a man after God's own heart, isa po doon sa dahilan dahil itong si David ay God seeker. Siya po ay patuloy na humahanap sa Diyos. Hinahanap niya yung presensya ng Panginoon. Kaya nga, sa panahon ng isang tao, yun po yung kanyang kagalakan. Sa panahon na yung isang mananampalataya, ang kanyang ninais palagi ay presensya ng Panginoon. Yun yung naglalapit sa atin sa Diyos. And bukod po dyan, pangalawang dahilan, si David po ay taong nagtitiwala sa Diyos. Yung kanyang trust. Nang harapin po ni David si Goliath, tandaan niyo po yung etong classic story na binanggit sa Bible, yung ating nabasa, inyong napakinggan. Nagkaroon ng labanan between David and Goliath. Pero tandaan niyo po, nung hinarap ni David si Goliath, hinarap niya ito sa pamagitan ng kanyang pagtitiwala sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya umarap dahil meron siyang kakayahan. Hindi siya umarap dahil sa kanyang sariling lakas. Katunayan, sa unang Samuel chapter 17 verse 45, mababasa po natin ang pananalitang ito. Ang sabi po ni David, ikaw ay lumalapit sa akin na may tabak at sibat. Sinabi niya po yun kay Goliath. Sabi niya, lumalapit ka, pumaparito ka, may dalang tabak at sibat. Ngunit ako'y lumalapit, ako'y pumaparito sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. So nung siya nakipaglaban, hindi siya nakipaglaban sa kanyang husay, sa kanyang galing o kakayahan. Siya nakipaglaban, ang sabi niya po, na parito ako sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Yan po yung kanyang daladala. Ano po yun? Yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. So ang pananampalataya sa Diyos ay may kapangyarihan kaysa takot. Kaya nga pag tayo po ay mas lalong nagtitiwala sa Panginoon, alam niyo po, yan po yung mas lalong naglalapit sa atin sa Diyos. Kaya hindi po katakataka itong si David ay tinawag naman a man after God's own heart, sapagkat siya po ay nagtiwala sa Diyos, hindi sa kanyang sariling kakayahan. Imagine yung laban po nila, mismatch. Yung kalaban niyang si Goliath, mandirigma, buhat pa ng pagkabata. Yung kanyang kalaban, heavyweight, samantalang itong si David, featherweight, strawweight nga lang Kumbaga, wala po talaga sa kalingkingan. Pero, tandaan niyo po, yung kanyang pagtitiwala sa Diyos ay nagpabagsak sa higante. Gusto ko po kayong encourage mga kababayan, mga kapatid at mga kaibigan, anumang kinakaharap niyong higante sa buhay, ay kayang pabagsakin yan sa panahon na ikaw ay lubos na magtitiwala sa Diyos. Napabagsak ni David si Goliath dahil siya ay lubos na nagtiwala sa Diyos. Kung nung si Goliath ay lumapit sa kanya, dala yung tabak at sibat, siya naman ay lumapit, sinalubong niya yung si Goliath, nandala niya yung pananampalataya sa Diyos. Yung dala niya yung pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, hindi po siya natakot. Bagkos yung pananampalataya niya, yun yung nagbigay sa kanya ng tapang upang harapin yung higante, upang harapin yung kanyang kalaban o katunggali. Alam po ninyo, gaano man po yung ating kinakaharap sa buhay pag meron kang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Hindi ka matatakot Kumbaga harapin mo yan, na buo ang loob, harapin mo yan, na kung saan alam mo sa puso mo na ang Diyos ay hindi magpapabaya. Now, pangatlong dahilan, bakit tinawag si David na man after God's own heart, dahil siya po yung taong nagsisisi kapag nagkakasala. Sinabi ko po kanina, si David ay hindi perpekto. Marami po siyang nakomit na pagkakasala. Nandun po siya nangalunya, nakiapid na rin. Siya ay nag-orchestrate ng pagkamatay ng asawa ni Bathsheba, si Uriah. At binilang niya, nagkaroon po siya ng census, yung kanyang mga sundalo. So, nag-commit siya ng mga pagkakasala, nag-commit siya ng pagkakamali. Pero kaibahan, ito po yung kagandahan kay David. Bakit sa kabila ng kanyang pagkakasala, sa kabila ng kanyang mga nakumit na hindi kaya-aya at hindi kalooban po ng Diyos, ito po yung maganda sa kanya. Siya po yung taong nagsisisi kapag nagkakasala. Now, ang sabi po ng aklat ng Awit chapter 51 verse 10, likhaan mo ako ng malinis na puso, O Diyos, at magpanibago ka ng matuwid na espiritu sa loob ko.
Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Every time David fall, every time he fall on a sin, yung kanyang puso, andon yung kanyang pagsisisi, paghingi ng tawad sa Panginoon. Totoong paghingi ng tawad, yan ang kanyang ginagawa. So, hindi po katakataka siya po'y tinawag pa rin taong malapit sa puso ng Diyos sapagkat sa panahon nagkakasala, andun po yung kanyang taos-pusong pagsisisi at pagpapakumbaba. Sa atin po kayang mga mananampalataya, sa panahon ba na ikay inahulog sa pagkakamali o pagkakasala, huwag namang ipahintulot ng Panginoon, ikay mahulog sa pagkakamali o pagkakasala. Ang tanong natin diyan, ikaw ba ay taos-pusong nagsisisi na lumalapit sa Panginoon? Dahil alam po ninyo, kapag yung ganun yung gagawin natin, kung paano si David nakasumpong pa rin ng biyaya at pabor sa Panginoon, yun din po yung mangyayari sa atin. Dahil meron na pong halimbawa itong si David. Now, ang taong ayon sa puso ng Diyos ay mapagpakumbaba at handang magsisi. Alam po nyo, ang tanging nakakadlang lang sa isang mananampalataya na hindi nagsisisi, ayaw magsisi, yung taong ma-pride. Yung taong mataas masyado. Yung taong mataas ang tingin sa kanyang sarili. Yung taong, mga kapatid, na kung saan nandoon yung tinatawag nating pagyayabang o pagmamalaki. Now, kapag kayong tao ay nandoon yung kanyang puso, nandoon yung pagpapakumbaba, andon yung handang magsisi, andon po yung tinatawag nating pabor ng ating dakilang Panginoon. Now, pang-apat na dahilan, bakit itong si David ay tinawag na taong malapit sa puso ng Diyos? Siya po yung taong nais sumunod sa kalooban ng Diyos. Siya yung tao, mga kapatid, na willing, nandun nakahanda na sumunod at all cost. Ano man po yung leading, ano man po yung direksyon, susunod siya. Ang layunin ni David ay gawin ang nais ng Diyos. Alam po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, especially doon sa mga mananampalataya, tinawag ka ng Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon for a purpose. That is to obey His will, to obey His word. Meaning to say, hindi na po tayo yung naghahari sa buhay natin. Hindi na tayo yung nasusunod sa buhay natin, kundi yung Panginoon na, yung dapat nasunod. Now, itong si David, makikita natin bakit gano'n na lang yung taguri sa kanya ng Bible na taong malapit sa puso ng Diyos dahil layunin ni David ay gawin ang nais ng Diyos. Ang sabi po ng unang Samuel chapter 13 verse 14, ang Panginoon ay humanap ng isang lalaking ayon sa kanyang puso. Pinahalagahan ng Diyos ang pagsunod at pusong nakatalaga sa Kanya. Tingnan niyo po kung paano itong si David. Nandun po yung kanyang puso na willing na sumunod. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? Ang Panginoon ay humanap ng isang lalaking ayon sa kanyang puso. At yung ayon sa kanyang puso, of course, yung taong sumusunod sa kanyang kalooban. Paano tayo gagamitin ng Diyos kung ayaw nating sumunod sa kanyang kalooban? Paano kung lubos na, kung magkakasangkapanin ng Panginoon, kung yung leading ng Diyos ay kinukontra mo? Paano kung lubos na, kung ma-enjoy mo yung pagkatawag ng Panginoon, gayong yung iyong ginagawa ay lihis o kay contrary sa kanyang kalooban o kanyang salita. Kaya, ito pong mga tinatalakay natin, nawa nagbibigay po ito ng guidance sa atin, lalo tigit doon sa mga mananampalataya. Kasi nga, nagangad tayo na maging kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa Panginoon. O kaya yung kung paanong tinawag itong si David na taong malapit sa puso ng Diyos. Kaya din po nating mga mananampalataya sa ating panahon tawaging taong malapit sa puso ng Diyos kung sususugin natin yung pamamaraan at yung karakter na ipinakita nitong si David. Now, ang lalaking ayon sa puso ng Diyos, ito po yung taong nagmamahal at naghahanap sa Diyos. Pangalawa, nagtitiwala sa Kanya. Pangatlo, nagsisisi kapag nagkakasala. At pang-apat, naisumunod sa Kanyang kalooban. Kahit hindi perpekto po si David, ang kanyang puso ay tapat sa Diyos. Kaya siya tinawag na a man after God's own heart.
hindi perpekto, andun po yung kanyang pagkukulang, andun yung kanyang pagkakamali, andun yung kanyang pagkakasala. Kaya nga nabuo yung awit 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Alam niyo po, kailan niya po na-compose yung awit na yun? Yun yung panahon na nahulog siya sa pagkakasala kay Bathsheba. Pero alam niyo po, sabi nga natin, hindi man perpekto si David, ngunit yung kanyang puso ay tapat sa Diyos. Kaya siya po'y tinawag na man after God's own heart. Now, tungayan po natin to. Yung 7 katangian ni David na dapat tularan ng mga Kristiyano upang tayo ay may turing ding taong malapit sa puso ng Diyos. Pag sinabi kasing taong malapit sa puso, close ka sa Diyos. Di ba mas maganda maging close tayo sa ating Panginoon? Kung ikaw ay meron kang ka-close na meron pong influensya, meron kang ka-close na isang taong meron pong kakayahan, hindi po ba proud ka? Kasi nga, meron po siyang kakayahan. Ito po, pag naging close tayo sa Panginoon, ibang usapan po ito. Bakit? Kasi ang Diyos, siya po yung source ng lahat ng mga bagay. Siya po yung pinagdumulan ng mga biyaya at pagpapala. Ngayon, ano po ba itong 7 katangian na dapat tularan ng mga mananampalataya? Number 1, magkaroon tayo ng pusong naghahanap sa Diyos. Katulad po ni David, kung paano siya nagsisik sa Lord, magkaroon din po tayo yan. Si David ay laging naghahanap ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Alam po ninyo yung presensya ng Panginoon, hindi lang dapat yan tuwing linggo iniriring nyo. On a daily basis, mas maganda nagpapakapuspos tayo palagi sa kanyang presensya. Hinahanap natin palagi yung kanyang presensya. Meaning to say, yung kagalakan natin, yung kanyang presensya palagi, yung ating nanaisin. Now, ang sabi po ng awit 63 verse 1, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos. Maaga kitang hanapin na uuhaw sa iyo ang aking kaluluwa. Kita po yung mga pananalitang yan. Maaga kitang hanapin na uuhaw sa iyo ang aking kaluluwa. Sana ganun din po tayo mga mananampalataya. Maaga pa lang hinahanap natin ang presensya ng Diyos. Maaga pa lang, yung iba madaling araw pa lang, andun na yung kanilang pagsisik ng presence ng Panginoon, nauuhaw yung kaluluwa natin sa kanyang presensya. Now, ang Kristiyano ay dapat laging lumapit at maghanap sa Diyos. Gusto mo bang maging malapit sa puso ng Panginoon? Of course, kinakailangan natin palaging hinahanap ang Diyos. Yun po yung number 1 na katangian. Pangalawang katangian, matibay sa pananampalataya sa Diyos. Katulad po ng ating binasa kanina, di ba nung hinarap ni David si Goliath, hinarap niya ito sa pamagitan ng kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Kung paanong si Goliath, humarap sa kanya na ang dala ay tabak at sibat, ngunit si David ay humarap sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Yun po yung pagharap niya. So, ibig sabihin, andun po yung kanyang matibay na pananampalataya sa Diyos. Alam po niyo, pagka nandun yung iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, nagpapakita yan na ikaw ay walang pag-alinlangan, wala kang pagdududa sa kakayahan po ng Diyos. Minsan po kasi, madaling sabihin, ikaw ay nananampalataya. Madaling sabihin, mananampalataya ka, pero minsan punong-puno ng pagdududa at pag-alinlangan yung puso natin. Alam po ba, kapag nais nating maging malapit sa puso ng Diyos, dapat maging matibay yung ating pananampalataya sa Kanya. Regardless ng ating sitwasyon. Minsan po kasi marami pong mga higante na kinakaharap natin sa buhay na pwede pong magpahina ng ating pananampalataya. Pwede pong ma-distract yung ating pong focus. Mawala tayo sa focus. Kumbaga ma-divert yung ating atensyon. Pero mga kapatid at mga kaibigan, kapag matibay yung ating pananampalataya sa Diyos, anuman po yung higanteng iharap sa iyo, anuman po yung mga hamon na dumating sa buhay mo, still, sasabihin mo na parito ako sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Ibig sabihin, buo yung iyong pananampalataya. Ikay nagtitiwala sa Panginoon. And I tell you, kahit anumang higante ang kinakaharap mo, kayang pabagsakin yan dahil sa iyong matibay na pananampalataya, dahil sa matibay mong paniniwala o kaya ay pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Now, pangatlong karakter, mapagpakumbabang puso. Itong humility. Humble in our heart. Yung humility, napakalaga po nito. Yung pagpapakumbaba.
Alam niyo po, kahit naging hari si David, nanatili po siyang nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Nanatili siyang humble. Sabi nga po ng 2 Samuel, ikalawang Samuel chapter 7 verse 18, "Sino ako o Panginoong Diyos na dinala mo ako hanggang dito?" Yan po yung kanyang feeling of unworthiness. Ang sabi niya, "Sino ako, Panginoon? Bakit mo ako dinala rito?" Kumbaga nakakaramdam siya ng hindi siya karapat-dapat na umupo doon bilang hari kasi siya po ay tagapag-alaga ng tupa. Siya po ay shepherd boy. Pero dinala siya doon sa trono. Kaya nagkaroon po siya ng feeling of unworthiness eh. Sino ako, Panginoong Diyos, na dinala mo ako hanggang dito? Now, ang tunay na tagasunod ng Diyos ay hindi mapangmataas, hindi mayabang. Ika nga. Kung ikaw po ay tunay na tagasunod, naintindihan mo yung pagiging Kristiyano at mananampalataya, hindi ka dapat mapagmataas, hindi ka dapat mapagmalaki, hindi ka dapat mayabang, kundi andun yung pagpapakumbaba. At alam po ninyo, isa po yan sa dahilan, bakit nagiging close ang isang tao sa ating Panginoong Diyos, yung kanyang humility. Diba sabi nga ng Aklat ng Santiago, sinasalangsang niya yung kapalaluan, sinasaway niya yung mga mayayabang, pero nagbibigay ng masaganang biyaya doon sa mapagpakumbaba. Sabi din po sa Aklat ng Pedro, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos at itataas niya kayo sa kapanahunan. Alam po niyo, the way sa promotion ay yung ating pagpapakumbaba. Sa panahon na nandun yung ating pagpapakumbaba, unti-unti nandun po yung proseso ng promotion ng Lord sa iyo. Pero sa panahon ay kay nagpapasimulang magyabang, magmalaki, magmataas sa iyong sarili, yan po yung starting point ng iyong downfall. Kung ikaw po ay humahabol sa iba't ibang uri ng promotion, nagyayabang ka, nagmamalaki ka, dinidisqualify mo yung sarili mo doon sa promotion. Dinidisqualify mo yung sarili mo doon sa hinahangad mo. Tandaan mo, kapatid at kaibigan, yung promotion, pag pinag-usapan natin yung God's promotion, kapag gusto natin yung pabor ng ating Panginoon, hindi po nadadala yan sa pasikatan, hindi po nadadala sa payabangan. Hindi naman po ang prinsipyo ng Bible, hindi po yung prinsipyo ng mundong ito. Kasi ang prinsipyo ng mundong ito, para makilala ka, kinakailangan mo magpasikat at magpakilala. Kinakailangan mo magpakitang gilas. Pero sa Panginoon, iba. Kung nais mong ikaw ay may taas, kung nais mong ikaw ay may promote, yung pagpapakumbaba. Yun po yung hindi dapat mawawala. At sa panahon na kinagiging mapagpakumbaba, mas lalo ka nagiging malapit sa Diyos. Pang-apat na karakter na dapat nating tularan kay David, ito yung pusong nagsisisi kapag nagkakasala. Take note, kapag nagkakasala, huwag mong ugaliin yung pagkakasala. Iba yung sinasadya mo na yung kasalanan. Iba po yun. Kapag alam mo yung mabuti at hindi mo ginagawa, pagkakasala po yun. At kung alam mo masama, tapos gagawin mo pa, intentional na yan. Ito yung sinasabi natin, kapag nagkakasala, unintentional. Ano po dapat na pumasok sa puso't isip natin? Yung pusong nagsisisi. Nagkasala si David, ngunit siya ay tunay na nagsisi sa Diyos. Diba? Yung awit 51:10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Doon po na-compose yung awit na yun. Yung awit na likhaan mo ako, Diyos, ng pusong malinis. Kailan po yun? Nung siya'y nagkasala. Ang Kristiyano ay dapat magsisi at bumalik agad sa Diyos kapag nagkasala. Alam po ninyo, mahirap na kalagayan ng isang tao, isang mananampalataya. Matapos magkasala, pinalipas yung 24 na oras, kumbaga parang binaliwala, paano kapag dumating yung time, nasa pagkakasala at binawian ka ng buhay, nasa pagkakasala ka, bumalik ang Panginoon. I'm sorry, pero yan po ay magdi-disqualify sa iyo para ikaw ay magkamit ng pangako ng Panginoon. Kaya napakalaga, isettle ka agad natin. Iba yung sabi nga ng Biblia, kayo magkasala, kayo ay magalit, dapat datapot huwag magkasala. Yung sinabi po ng Aklat ng Efeso. Kayo yung magagalit at huwag kayong magkasala. Huwag ninyong hayaan lumubog ang araw dahil sa inyong galit. Mean to say, huwag mong papalipasin ang 24 na oras na hindi mo na isisettle yung pagkakasala. Yun yung time frame eh. Huwag lilipas yung 24 hours na hindi mo na isettle yung kasalanan. Dahil pagka lumipas yung 24 na oras, magkakaroon po yan ng ugat
at pwede pong magkaroon ng pagkamanhid. Kumbaga, magkakaroon ka ng callous heart na kung saan parang hindi mo na nararamdaman yung takot kasi nga, masasanay ka. Kaya wag nating hayaan, nalilipas yung 24 na oras yung isang araw na hindi natin naihingi ng tawad, yung pagkakasala na ating nakumit kung tayo man ay nagkasala. Now, panglimang katangian na dapat nating tularan, katulad po ni David na katangian upang siya ay tawaging taong ayon sa kalooban ng Diyos. Now, paggalang sa otoridad na itinalaga ng Diyos. Respect to those authority that ordained by God. Yung pagrespeto. Kahit inuusig ni Saul, etong si David, hindi niya ito pinatay dahil siya ang piniling hari ng Diyos. O kahit siya yung piniling hari ng Diyos. Meron po siyang kakayahan na para patayin sana si Saul pero hindi niya ginawa. Bakit? Ginagalang niya yung authority. Iginagalang niya yung authority inilagay ng Diyos. Sabi nga po ng aklat ng unang Samuel 24:6, hindi ko gagawin ito sa pinahiran ng Diyos. Alam po ninyo, kapag matuto tayong magrespeto at gumalang sa authority na nilagay ng Diyos, nagbibigay tayo ng respect doon sa ating pastors, sa elders, sa leaders. Of course, yung respect natin sa kapwa natin mananampalataya. Yung paggalang natin sa kanila. Paggalang sa authority inilagay ng Diyos. Alam po niyo, minsan, maaaring mas bata sa'yo yung namumuno. Pero hindi ibig sabihin na walang authority sila. Tandaan niyo po, ang Diyos ang naglalagay noong mga authorities. Ang Diyos ang naglalagay nitong mga pastors, mga lingkod. Kung sino po yung itinalaga ng Diyos, yung ating paggalang sa authority ng pagtatalaga ng Diyos ay katumbas ng pagrespeto at paggalang natin sa Diyos. Kaya the more na tayo po yung nagpapasakop, the more na tayo sumusunod sa authority inilagay ng Diyos, yan po yung nagde-develop ng ating closeness sa harapan ng ating Panginoon. Now, pang-anim na karakter, itong pusong mapagsamba. Yung worshipper heart, yung heart of worship. Ando po yung kanyang pusong mapagsamba. Si David ay kilala sa kanyang pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Sa awit 34 verse 1, lagi kong pupurihin ang Panginoon. Sa King James Version ng pagkasabi ganito, I will praise the Lord at all times, His praise shall continually be in my mouth. Aking pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon, ang pagpupuri sa Kanya ay sa aking bibig. Tingnan po masasabi po natin talagang hindi lang siya warrior, but he is also a worshipper. And when David worshiped, he worshiped from his heart. Mula sa kanyang puso, yung kanyang pagsamba, yung kanyang pagpupuri. Kaya naman hindi kataka-taka, tinawag siyang tao na malapit sa puso ng Diyos. Ang buhay ng Kristiyano ay dapat puno ng pagpupuri at ng pagsamba. Hindi lang tayo tinawag ng Panginoon na Kristiyano sa name. Hindi lang tayo tinawag na born again dahil ikaw ay kabilang sa isang grupo o denominasyon. Dapat mo maintindihan, ang buhay ng isang Kristiyano ay dapat puno ng pagpupuri at ng pagsamba. Pag pinag-usapan natin ang pagpupuri at pagsamba, hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw. Yung tayo po'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, yan po'y worship. Yung ating pong ginagawa, yung kanyang mga salita, that is worship. Yung ating pag-awit, yung ating pong pagpupuri, that is worship. Marami pong mga pamamaraan na maipapakita natin yung ating pagsamba at pagpupuri sa ating dakilang Panginoon. Ngunit ang pinakapunto natin, ang buhay ng Kristiyano ay dapat puno ng papuri at ng pagsamba. Panghuling karakter na dapat nating tularan kay David, ito yung pusong nais sumunod sa kalooban ng Diyos. A heart that is willing to obey the will of God. Ito yung dahilan kung bakit tinawag si David na lalaking ayon sa puso ng Diyos. Ang sabi po ng binasa nating pangunahing teksto kanina, Acts 13:22. Isang lalaking ayon sa aking puso, nagagawa ng lahat ng aking kalooban. Yung pagsunod na ginagawa mo sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa sinabi ni pastor, hindi dahil sinabi ni brother o ni sister. Sumusunod tayo dahil kalooban niya ng Diyos. At kapag yan ang naging motivation natin,
Hindi mahirap para sa atin, hindi mabigat para sa atin. Dahil hindi naman salita ni pastor yan eh. Hindi naman salita ni brother o ni sister yan. Kundi salita ng Diyos na sinabi lang, binanggit lang ng mga tagapagturo. Kaya the more na ikaw ay sumusunod sa salita at kalooban ng Diyos, the more na inilalapit mo ang iyong sarili sa ating pong Panginoong Diyos. Ang pinakamalaga ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Ipinost ko po kanina, to obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay maigi o mainam kaysa sakripisyo. Ang pagsunod ay maigi kaysa mga hain o handog. Mas naisin po natin yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang katangian pong ito ni David, ano po yun? Naghahanap sa Diyos, may matibay na pananampalataya, mapagpakumbaba, nagsisisi sa kasalanan, gumagalang sa otoridad, mapagsamba, masunurin sa kalooban ng Diyos. Ito po yung hamon sa atin ngayon, mga kaibigan at mga kapatid ko sa Panginoon. Kung nais nating maging tao na ayon sa puso ng Diyos, dapat nating tularan ang mga katangiang ito na pang-araw-araw nating ipamuhay. Hindi lang for a particular season, kundi sa lahat ng panahon, tularan po natin, gawin po natin yung katangian pong ito upang sa ganon, kung paano si David ay tinawag na taong malapit sa puso ng Diyos, tayo din po ay tatawagin na katulad ni David.